Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite na ka-moisture at tagalista ng Noisy na hindi malaman kung saan hahanapin ng Philippine Star. Anyway, ayan. Paki-share na po ngayon ang ating live para marami po itong makarinig. Please click share. Please click share. I-share nyo po ito sa inyong mga chat group, sa inyong WhatsApp, sa inyong Viber, sa inyong Facebook groups dahil grabe na po ang pagsisinungaling ng gobyernong ito. Sobrang sinungaling at ewan ko ba bakit hinahayaan ito ng Senado na hindi pa i-contempt. Hindi ba? Masyado kayong mabait. Niloloko na ang mga Pilipino, masyado pa rin kayong mabait. Pero hindi ko to palalagpasin dahil hayagang itong pagsisinungaling. Ngayon, yung mga law students, no? Yung mga law students dyan sa Pilipinas, alam ko naman na ang international law dyan sa Pilipinas ay 5 units lang ito. Hindi nyo to meron akong kaibigan na kakatapos ng mag-take ng bar. Naalala ko nung international law na ang kanilang subject, kinukonsulta ko nung tinanong ko siya na pag-aralan nyo ba ito? May sinabi ako sa kanya na napaka-importante na dapat malaman ng bawat isang nag-aaral ng international law. Sabi niya hindi nila napag-aralan. Okay, so recently lang ito, can you imagine? So ngayon, alam na natin kung gaano ang kalidad ng ating mga namumuno pagdating sa international law dahil nga pati ba naman itong DOJ secretary natin napaka-incompetent, no? Kung ano-ano ang pinagsasabi. So, paki-share na ito ngayon. Share at i-share. At kumuha po kayo ng lapis at papel. This time, one whole sheet of paper dahil meron tayong pop quiz. Okay? Para kahit kayo ay hindi kayo mabobola-bola pagdating sa international law dahil para alam nyo kung anong tatanungin ninyo, no? At alam nyo rin kung anong hahanapin ninyo kung international law ang usapan. Dahil hindi naman kayo ine-educate ng mga to eh. Kasi gusto nilang gawin, paikot-ikutin ng inyong mga ulo na parang pulangot. At sinasabi ko na nga sa inyo na iba ang mulat sa bilat. Ngayon ay minumulat ko kayo sa inyong pagkakadilat lang. Okay. So ngayon, ano ba ang ating topic? Kanina sa Senate hearing, nagkakagulo sila kung ano ang competent judicial authority. Okay. Bakit? Bakit sila nagkakagulo kung ano ang competent judicial authority? Alam nyo na ako ang nagpasabog ng issue na ito at naging national conversation, no? Mga 3 million views na yon. Kasi sa Rome Statute ang tawag po doon sa treaty na bakit nag-e-exist ang International Criminal Court or ang ICC. So it's a treaty. So isulat nyo sa papel, anong ibig sabihin ng treaty? Ang treaty ay kasunduan ng mga bansa. Okay class, isulat nyo yan sa papel. Para alam niyo para pag nakipagdebate kayo sa inuman, sa mga kachika, kamotel, alam niyo ang pinagsasabi ninyo. Okay? Anong ibig sabihin ng treaty? Ang ibig sabihin ng treaty ay kasunduan ng mga bansa. Okay. Now, ano ang tawag sa treaty kung bakit nag-i-exist ang ICC? Rome Statute. R-O-M-E. Statute is S-T-A-T-U-T-E. Sorry, dyslexic. Statute. Okay. Now, alam nyo na, uunti-untiin natin to, babalangkasin natin to para malagay talaga sa utak at puso ninyo. Okay? Now, bakit sila nagkakagulo? Dahil nga dito sa Article 59 ng Rome Statute. At ano ang Rome Statute? Ang Rome Statute ay isang treaty. At ano ang treaty? Ito ay kasunduan ng mga bansa. Okay. Okay na? Okay. Okay. Malinaw, di ba? Malinaw. Okay. Now,
sa Article 59 kasi ng Rome Statute, pag nakatanggap ang isang bansa, okay, ng request for provisional arrest, pag inaresto mo siya, may step 2. Step 1 lang yung arrest. Ang step 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Sino yung custodial state? Yung umaresto. Applicable lang ba ito sa member state o miyembro ng ICC? Hindi. Pag ikaw nag-agree kang arestuhin ang isang ICC suspect, you will follow the steps. Wala pong exceptions doon. Bakit walang exceptions? Wala po kasi nakalagay sa treaty na may exceptions. Okay? Ang treaty po, kung ano nakalagay dyan, yun. Hindi ka po pwedeng magsabi na may exceptions dahil ipapaliwanag ko kung bakit. Okay? So, ngayon, nagkakagulo na sila. Sa kanina sa Senate hearing, si DOJ Secretary Remulla, ang sabi niya, competent judicial authority daw ang DOJ. Dahil daw sa ICC, yun daw ang pagkakaintindi ng ICC na ang DOJ ay competent judicial authority. So ngayon, si Remulla, pala-desisyon. Pala-desisyon. Alam mong ignorante ito sa international law. At nagde-decide pa siya sa ICC. Malamang, nandiyan na yung suspect, kukunin na ng ICC. Yan ngayon, any questions on the legality of the arrest doon sa korte nila, pagdedebatihan, yun nga ang magiging eksena ng mga defense teams ni PRRD. Questioning yung Article 59 procedures, pero bago pa yan, yung jurisdiction muna. Kaya madugo nga yung pag-uusap. Pero dito muna tayo sa sinasabi ni Remulla para hindi kayo napaiikot-ikot ng mga ito na para kayong mga kulangot. Ayaw na ayaw ko na ang mga Pilipino ipinaiikot-ikot na parang kulangot dahil ang gobyerno po ay ang tao. Diba? Yan ang meaning ng democracy. Democracy is a government by the people, for the people, of the people. So, kayo pong mga tao ang gobyerno, itong sina Remulla, empleyado nyo lang yung mga yan. Ngayon, papayag ba kayo na ang mga empleyado ninyo ay pinaiikot-ikot ang mga ulo ninyo na parang kulangot? Sabihin nyo yes or no? Yes or no? Papayag ba kayo ng mga empleyado ninyo, itong mga tao sa gobyerno, ay pinaiikot-ikot ang ulo ninyo na parang kulangot? Yes or no? No, sabi ni Chrisnet you, no, big no, jobber, MY, no. Yan, kailangan all caps, NOO, kung yes or no lang yan. Okay. So may consensus na no. So magpo-proceed na kayo para hindi na paikot-ikot. Okay. Tama ba ang sinabi ni Remulla, ni DOJ Secretary Remulla, na para sa ICC, ang DOJ ay pwede ng competent judicial authority? Mga law students, pati kayong aking mga estudyante, magkakaroon kayo ng introduction to international law, no? Para maintindihan ninyo. Okay. Ano ang unang-una ninyong malaman pagdating sa international law? Okay? Kailangan malaman mo ang sources of international law. Okay? Saan mahahanap ang listahan ng sources of international law? Okay? Mahahanap nyo po ang sources of international law mula sa ICJ statute. Okay? ICJ statute. Okay. So, ICJ statute. Okay? Statute of the International Court of Justice. Anong article? Article 38. Okay? Okay, Article 38. So ito ngayon, itong Article 38 na to, every student of international law knows this by heart. So, Article 38 ng ICJ statute. Okay? Bakit
ito ay napaka-basic sa international law. Kasi kailangan malaman mo muna, ano ba yung international law? So, ano yung sources niya? Okay? Una, international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state. Ibig sabihin yan, ang ibig sabihin yan, international convention, siya po yung treaty. Sinulat nyo di ba yung definition ng treaty kanina? Carry. Ayon, ano pa another source ng international law? International custom. Ibig sabihin yan, customary international law. Ang customary international law, hindi po ito nakasulat. Ang ano lang nito is general practice accepted as law. So, paano malalaman kung ang isang general practice ay accepted as law? Ibig sabihin nito, norm, yung nakagawian na. So, dahil nakagawian na, ito na ay naging part of customary international law. And because all of the states, when they fulfill that norm, they feel that they are following an established rule. Okay, customary international law. Okay, ang pinaka-keyword dyan is opinio juris. Okay? Opinio juris. Kung may opinio juris na nag-exist, no, in relation to an alleged norm, that's part of customary international law. Is espel opinio juris. O-P-I-N-I-O. The next word is juris. J-U-R-I-S. Okay. Okay. Next naman is the general principles of law recognized by civilized nations. Yan ang katlong source ng international law. So, ano uli class? Treaty, customary international international custom. So, treaty, also known as convention, customary international law, general principles of law recognized by civilized nations. Katulad ng anong kasama ang general principles of law na recognized by civilized nation? Isa dyan, halimbawa, is the right to due process. Yan ay isang number 1 yan. The general principles of law. The lahat ng bansa, common sa kanila yung the right to due process. Kahit anong bansa ka pa, kahit communist ka pa, kahit capitalist ka pa, kahit democracy ka pa, kahit monarchy ka pa, the right to due process is a general principle of law. Okay. Now, another one is judicial decisions and teachings of the most highly qualified publicists of the various nations. Ibig sabihin, pwede rin yang maging source ng international law ng kahit anong dispute. Judicial decisions, ibig sabihin jurisprudence. Okay? Jurisprudence. Teachings of the most highly qualified publicists. Ibig sabihin yan, kung mayroon ka ng status bilang isang bonggang-bonggang international law scholar, ay po pwede yan maging source ng international law. Katulad halimbawa ni Hugo Grotius. Si Hugo Grotius ay very well-known and well-accepted, highly qualified publicist. Kaya minsan nagre-refer sila sa mga sinasabi ni Hugo Grotius, pwede rin si Duvatel, yung Swiss na si Duvatel. Okay? Pero yung mga yan, yung mga super oldies but goodies na. Okay? Usually, mga oldies but goodies na. Okay. Now, of the various nations, ibig sabihin, pati judicial decisions ng mga jurisprudence ng mga iba't ibang bansa, pwede rin yan. Pero, yung mga yan ay ginagamit lang as subsidiary means for the determination of rules of law. Ibig sabihin, secondary source lang yan. Okay? Ano ang primary sources? Treaty, customary international law, and general principles of law. Secondary, jurisprudence ng iba't ibang bansa, at mga teachings of the most highly qualified publicists. Okay, that's Article 38 ng ICJ. Article 38 refers to the sources of international law. Okay, class? Sana sinusulat niyo ito sa inyong one whole sheet of paper. Okay.
Ngayon, pagkatapos nyong malaman ng Article 38 ng ICJ, ano ang next step? So, alam mo na ngayon ang sources ng international law. Ngayon, dapat alam mo din kung paano i-interpret ang international law. Yung ICJ statute, isa rin po yung treaty. Okay? Dahil wala naman pong international law na hindi po ito kasunduan ng mga bansa. Either kasunduan or customs na respected ng iba't ibang bansa. Bakit? Kasi po, ang international relations po ito po ay binubuo ng mga states. Okay? At hindi ka po pwede sa international relations na mas subject sa isang treaty na wala kang consent. Pwede ka lang ma-subject sa isang norm kung ito ay part na ng customary international law. Okay? Gets yun na. Pero kakaunti lang yung mga sinasabing part na ng customary international law. Okay? Kakaunti lang yan. It's not that a lot because ang standard, lalo na sa modern international relations, is treaty law holds supreme. Okay? Yan ang pinakamarami kasi consent is necessary. Bakit kailangan ng consent? Dahil ang bawat isang state ay sovereign. Ibig po sabihin ng sovereign ay siya po ang pinaka-supreme sa kanyang sariling teritoryo at wala pong mas nakakataas sa kanya na entity outside his territory. Everyone is equal outside a state's territory, but within a state's territory, the state is the supreme. So, halimbawa Pilipinas, pag within the territory ng Pilipinas, ang Pilipinas ang supreme. Paglabas ng territory ng Pilipinas, co-equal ng Pilipinas ang iba't ibang states pagdating sa international law. Okay. Yan ang principle. Okay, so pagkatapos ng Article 38 ng ICJ, may isa pang treaty. Okay? So yung ICJ statute, treaty yon para malaman kung ano yung treaty yon ng ICJ. And of course, pinagkasunduin din yun ng iba't ibang bansa. So yung Article 38 na yon, binanggit ko kanina, yun din ang mga sources of international law na pinagkasunduan ng mga bansa. Okay. Ano lang tayo, very recursive. So pagkatapos mo malaman kung ano ang mga sources ng international law, ang next step ay dapat alam mo kung paano i-interpret. Okay. Ikaw ba ay pwede ka lang mag-interpret ng international law ng ganun-ganun lang? Hindi. Hindi po pwede yan. Bakit? Dahil pati ang kung paano i-interpret ang procedure, kung paano i-interpret ang international law, ay meron ding treaty. Okay. Ito, nagbibigay ako ng masterclass sa mga sa mga law students. Alam nyo na, pati ang interpretation ng international law ay may treaty. Okay? Okay. Lalo na interpretation ng treaty. Okay? So, ano yung treaty na yon? Ang treaty na yon, ang tawag po dyan, to dapat alam mo to pag nagmamarunong ka sa international law. Ang tawag po dyan ay ang Vienna Convention on the Law of Treaties, also known as VCLT. So, 1969 yan. So, pati ang interpretation, okay? Pati ang interpretation, may treaty yan ng mga bansa. Okay. Ano yung relevant dito? I believe it's article. Ano bang article yan? Interpretation. Okay, Article 31. So, sabi, matalas pa ang aking, okay, so, interpretation of treaties, Article 31. So, may rules ang treaty interpretation. Okay. Ano ang kanyang mga rules? Okay. Rule number 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and its purpose. So, ano to ha?
tripartite na rule ito. Ano ibig sabihin? Pag may treaty ka na nakikita, una, i-interpret mo yan sa ordinary meaning. Ordinary meaning. Okay? Ngayon, i-interpret mo siya, ordinary meaning, pero doon sa context nung treaty. Okay? And doon sa object and purpose. So may ordinary meaning, may context, at may teleological interpretation. So ibig sabihin, kailangan ordinary meaning, ganun yung unang-unang rule. Ordinary meaning, konteksto nung treaty, at kung ano yung object and purpose ng treaty. Pag nagawa mo yan, bongga ka. Bongga ka na. So, pasok ka na sa rule number 1. Ngayon, yung rule number 2, nakaano ito sa context nung purpose, no? Na pag-interpret ng treaty. Ano yung konteksto? Kasi nga, di ba, yung pagkatapos man ng ordinary meaning, pupunta ka ngayon sa konteksto ng treaty. So, ano yung bumubuo sa konteksto ng treaty? A, agreement relating to the treaty which has been made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty. Ibig sabihin, kasi yung mga treaty kasi, minsan, meron pa yung subsequent agreement para i-clarify yung mga nandun. Okay? Ano yung next step? Any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty. So, basically, pareho sila ng eksena. So, these are agreements after the treaty has been made. Okay, or in connection with the treaty. So, may treaty ka, tapos meron mga subsequent agreements, subsequent instruments, ganyan. Yan ang pumapaloob sa konteksto. Eto pa, step 3, ano pang kasama sa konteksto? Okay? Any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions. Okay. Ibig sabihin, mga subsequent agreement, pagkatapos ng agreement after the treaty has been made. Okay? Another pa is subsequent practice. So yung una, agreement, written ito. Yung ikalawa, practice in the application of the treaty, which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation. Ibig sabihin, meron nga tayong agreement, pero paano natin ito pinractice? Okay? Kasama yon. Okay? Sa treaty interpretation. And of course, any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. Kasama yan sa treaty interpretation. Okay. Ngayon, meron pa mga supplementary means. Okay? May mga supplementary means katulad ng including the preparatory work of the treaty. Ito yung tinatawag na travaux préparatoires. It's a French word. Ibig sabihin po ng travaux préparatoires, kung malabo pa rin yung meaning ng termino sa treaty, i-consult mo yung preparatory work. Ayun ang tinatawag na travaux préparatoires. One more time, class. Repeat after me. Travaux préparatoires. Ibig sabihin nun, diba, ang treaty kasi, ito'y kasunduan ng bansa. So, may negotiation yan. Ngayon, yung negotiation niyan, may record. Doon sa record na yon, doon mo pa pwedeng malaman kung ano ba talaga ang ibig sabihin nila ng term na to. Okay? Okay, class? Okay. Naiintindihan nyo ba? Malinaw ba? Meron ba kayo, bago tayo mag-push through sa next step ba, may malabo ba sa sinabi ko? Or malinaw na malinaw? Malinaw na malinaw? Malinaw ba? Malinaw? Abot ba ng inyong suking tindahan ang aking pagpapaliwanag? Malinaw ba? Clear. Okay, clear. Sabi ni Anita, clear. Malinaw daw. Sabi ni Patricia. Okay, so ngayon, meron na kayong basics of international law. Diba? Pwede na kayong ano nito, hindi na kayo mabibilog-bilog na parang kulangot. So, malinaw. Okay. Ngayon, alam na natin. Okay? Una, pupunta tayo sa treaty.
kung i-examine natin to si Remulla, pupunta tayo sa treaty. Okay. Yung treaty, babalik tayo sa Article 59. Kasi ang sabi niya, itong competent judicial authority in the custodial state ay pwede ay DOJ ayon sa ICC. Is this correct? Okay, ano ang unang rules ng treaty interpretation? Ordinary meaning. Ordinary meaning. Ano ang ordinary meaning ng competent judicial authority in the custodial state? Isulat po sa comment section. Ibig sabihin ng ordinary meaning, ano ang ordinary meaning nito para sa mga tao? Ang competent judicial authority in the custodial state. Isulat ninyo, anong ordinary meaning? Isang pangkaraniwang kahulugan. Ano ang pangkaraniwang kahulugan ng competent judicial authority in the custodial state? Okay. Korte, okay. May nakasagot na. Korte, korte. Okay. Korte, korte. Okay. Ngayon, pasok ba sa ordinary meaning ng competent judicial authority in the custodial state ang DOJ? Pasok ba? Pasok ba sa ordinary meaning or pangkaraniwang kahulugan ng competent judicial authority in the custodial state ang DOJ? Hindi po. Di ba? Malinaw. Logical ang ating progression. Baklaan nga lang tayo dito, pero logical pa rin tayo dahil alam mo naman, tayo ang kabilang parlor ng kabilang parlor. Okay. Now, nandito na tayo sa treaty. Okay? Ngayon, paano na natin malalaman? Practice. Kaya paano ba yung practice? No? Paano ang practice nito? So, titingin ngayon tayo kung ano ba ang ginagawa ng ibang bansa. Ang ibang bansa ba, pag nagsosurrender sila, yung katumbas ng DOJ natin, ang Competent Judicial Authority, malalaman natin yan kasi pupunta tayo sa ICJ mismo. Okay? Article 59, hindi ba? Okay. Ngayon, gagawin natin itong example. Okay? Example ba? Example. Okay. Ito ay sa ICC mismo. Okay? This is the application of Article 59. Kaninong kaso ito? Sa the prosecutor versus Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo. Okay. Ngayon, kita nyo, di ba? Recommendations to the, ayoko na, hindi ko alam kung paano banggitin yan in French, of the Brussels Court of Appeal pursuant to Article 59 of the Rome Statute. So ano tong document na to? Kasi sa Article 59, pagkatapos mong dalhin yan sa Competent Judicial Authority, yung Competent Judicial Authority, titingnan kung yung warrant ba, yung proseso, etc. ay nasunod. Pagkatapos niyan, yung akusado ay pwedeng humiling ng interim release. Ngayon, parte ng proseso sa Rome Statute na yung Competent Judicial Authority doon sa bansa na nag-aresto, the custodial state, ay hihingi ng opinion from the ICC. So ito na yung stage na yon. Yung Brussels Court of Appeal ay binigyan na ng opinion ng ICC tungkol sa interim release application noong akusado na hinuli sa Belgium na si Jean-Pierre Bemba Gombo ng Central African Republic. Okay. So, titingnan natin, susuriin natin yung document, hindi ba? So, this is the document. Yan. Ito yung kanilang recommendation sa Brussels Court of Appeal. Okay? So, yung Brussels Court of Appeal ba, class, ay katumbas ng DOJ sa Pilipinas? Yes or no? Ang Brussels Court of Appeals ba ay katumbas ng DOJ sa Pilipinas? Yes or no?
No po. Oh, matatalino naman pala kayo. Okay. So, basahin natin tong recommendation ng ICC dun sa Brussels Court of Appeals na hindi katumbas ng DOJ. So, makikita mo yan, binibigay niya dito yung history, no? Facts ng pagkaka-aresto kay Mr. Jean-Pierre Bemba sa Belgium. Okay. So, ayan, na-issuehan ng warrant of arrest. Yung Kingdom of Belgium, hinuli si Bemba, di ba? Ngayon, hinuli siya. The warrant of arrest was executed by the competent authorities of Belgium. Ngayon, on 30 May, Counsel for Bemba filed French na naman. Paano ba ito? Requête de mise en liberté? Ibig sabihin yan, ito yan, interim release. Okay. So ngayon, saan siya? So yung counsel ni Bemba na hinuli ay nag-file ng request for interim release saan? Sa Belgium. Sino ang nagdidinig noon? Ang Brussels Court of Appeal. So yan ang competent judicial authority. Okay. Okay, so practice. Okay? Practice, jurisprudence. So pasok yung binasa ka natin kanina sa practice and jurisprudence. Jurisprudence to ng ICC. So class, diyan pa lang, treaty, Rome Statute, ordinary meaning ng competent judicial authority, pasok ba ang DOJ sa meaning, ordinary meaning ng competent judicial authority? Yes or no? Yes or no? Diba? Kailangan masagot nyo yan ha? No. Okay. Now, pagdating na ngayon sa jurisprudence and state practice, ang DOJ ba, katulad ng nakita nyo kanina dito sa Court of Appeals of Belgium, ang DOJ ba, according to the jurisprudence of ICC and state practice, katulad ng Belgium, ang DOJ ba ay competent judicial authority? No. No. Ay, matatalino ang mga estudyante ko tonight. Walang malalagay sa RAW4. Hindi ko kayo malalagay sa RAW4. Gusto ko pa naman maglagay ng RAW4. Nasaan na ba si Joey? Okay. Matatalino kayo ha, matatalino. Okay. Ngayon, syempre, palalalimin pa natin kasi another source of international law is, of course, is national decisions, national decisions. So ngayon, ibig sabihin ng national decisions, pasok dun yung decisions, Supreme Court jurisprudence ng Pilipinas. So pupunta ngayon tayo, Supreme Court, Philippines, para malaman natin, judicial power, DOJ. Kailangan meron tayo, no? Okay. Ano bang magandang jurisprudence ng ng Supreme Court? Supreme Court of Philippines, DOJ, quasi. Okay. Ano bang magandang decision dyan? Naghahanap ako ng magandang decision. Department of Justice. Department of Justice. Ano magandang, may nakikinig po sa akin lawyer, anong magandang jurisprudence ng DOJ regarding the actual function of DOJ? Pasay. Department of Justice, Pasay Judicial. Okay, Supreme Court Philippines, quasi-judicial. Naghahanap ako ng magandang jurisprudence ng Supreme Court defining the power of the Department of Justice. Okay. Hanap tayo ha. Hanap hindi kasi masyadong magaling ang eksena ng Supreme Court of Justice. Hanap tayo.
Supreme Court of the Philippines. Supreme Court of the Philippines. Judicial power. Okay, naghahanap pa ako ha, para malinaw, para covered natin lahat ng bases, hindi ba? Quasi-judicial. DOJ. Meron ba ditong ano? Hindi ko kasi masyadong kabisado tong website ng Supreme Court. Okay. Department of Justice. Okay. Hindi ka kasi po pwede, DOJ Rimulya, na kung saan mo hinuhugot yung konsepto mo. Okay? Pinagloloko mo na naman ng mga tao. Okay? Asa na ba yung... Okay. Ito na. Okay. Department of Justice. Ay, hindi pa pala to. Okay. Asa na ba? Naghahanap ako ng... Ayan, Ledesma versus Court of Appeals. Okay. Ledesma versus Court of Appeals. Okay, eto. Eto ha, para malinaw. Okay. Department of Justice. Okay. Quasi. Hindi, Ledesma ba yon? Anong Supreme Court decision yan? Ledesma ba? Ito ba yan? Department of Justice. Alam ko hindi Ledesma yun eh. I forgot the exact. Anong Court of Appeals decision yon? Yung nag-define mismo, Supreme Court decision. Department of Justice. Kasi kahit quasi-judicial, hindi siya quasi-judicial. Okay. Anong decision yon? Nasa dulo ng ano ko. Para lang ano tayo, kumpleto. Kumpletos recados. Ito sandali. May magbibigay sa atin. Meron ako legal department. Okay, ito na. Meron ako legal department. Alam niyo naman, no? Ganyan na tayo kabongga. Meron akong legal department. Sa ganda ko ba naman to? Wala akong legal department. Charot. Okay, habang naghihintay tayo, so class, naintindihan niyo naman ang ating ang eksena, 'di ba? Ano tayo? Very methodological ang ating discussion. Step by step, hindi ba? So ngayon, naghahang ata ako, hindi ko alam kung bakit. I think it's because of my latency. So magsasara muna ako ng window because ang dami kong window na nakabukas. So sarado ko muna to. Okay. So ayan, hinihintay ko ang ating legal department na magbigay sa atin mismo ng eksaktong jurisprudence para ma-define talaga natin kung ano ang powers ng DOJ. Ito.
Ito ba yan? Ito ba yung Tihanki? Hindi ito. Merong mas latest eh. Merong mas latest about the function of the Department of Justice. Okay? Anong jurisprudence yon? Secretary of Justice versus Lantion. Secretary of Justice versus Lantion. Okay. Okay, let's try this one. Okay. Ay. Hala, bakit hindi na ako pwede mag-access? Charot. Okay. So, Department of Justice. Okay. Hindi ito, parang merong mas latest eh. I forgot kung ano yung quasi, ito ba yan? Okay. So, wala siyang, merong mas latest yung sinabi na kahit quasi-judicial, wala ang DOJ. Okay. Anyway, Makalintal versus Department of Justice. Ayan. Makalintal, meron pala akong mga Makalintal versus Department of Justice. Okay. Punta tayo dyan. Anong year yang Makalintal versus Department of Justice? GR 191618. GR 19618. GR 19618. Okay. Ito na. So, sana ito na, no? Bakit pali naman ito? Tama bang 191618? Mali yung 191618 mo. 1968 pa yung kasong yan. Asa na yan? 191618. Hindi yan. Meron pang mas bago. Yung dinidefine yung ano ang extent ng power ng DOJ. Anyway, so, I think naman, alam nyo na, no? Alam nyo na ang eksena. At may iba, ang dami nyo namang, may iba pang GR. GR 188056. 188056. Okay, 188056. Okay. What's the department? Hindi ito. Quasi-judicial. Okay. Alright. Pwede na to. 191, GR 188056. Okay. So, this one. Okay. So, syempre, katulad ng sinabi natin, subsidiary interpretation ay kasama ang national decisions. So, pwede na to, GR number 188056 from the Supreme Court. Okay. Ito ay Dakudao versus Gonzales, no? January 8, 2013. So, ano ang sinabi niya dito? Mag-search na lang tayo. Okay. Okay. The fact that the DOJ is the primary prosecution arm. Okay, makinig ka, Remulla, buta ka. The fact that the DOJ is the primary prosecution arm of the government does not make it a quasi-judicial office or agency. Its preliminary investigation of cases is not a quasi-judicial or quasi, pwede rin siyang quasi-judicial proceeding
nor does the DOJ exercise a quasi-judicial function when it reviews the findings of a public prosecutor on the findings of probable cause in any case. Indeed, in Bautista versus Court of Appeals, the Supreme Court has held that a preliminary investigation is not a quasi-judicial proceeding. So, anong ibig sabihin yan? Hindi ka nga competent judicial authority, either under the Rome Statute, jurisprudence of ICC, state practice, and under the jurisprudence of your own national system. Kahit nga quasi-judicial, wala ka. Yun ang sabi mismo ng Supreme Court. So ngayon, ang tanong ng sambayanan, sa sobrang pagsisinungaling mo, DOJ Secretary Remulla, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Ito namang Senado, harap-harapan ng tumatae sa harapan ninyo, ayaw nyo pang kalusin. So mali ito si DOJ Remulla. Again, class, no? Binigyan ko sa inyo ang step by step kung paano mag-interpret ng international law. Okay? Ngayon, alam nyo na, basic lang yan basic. Pang ano yan, first day international law class sa amin. That's our very first day. Kasi syempre, kung di mo alam yan, you have no business talking about international law. So ngayon, alam nyo na. So ngayon, ang assignment nyo for tonight, so one whole sheet of paper is, please explain and expound on whether DOJ is a competent judicial authority under the Rome Statute. I-review nyo na lang kung paano nyo sasagutin yan i-interpret. I-review nyo na lang to. Open book tayo open book. So hanggang sa muli, maraming salamat po. At ito po ang inyong favorite, faithfully defiant ka-moisture na hindi malaman ang whereabouts ng Philippine Star kahit nasa tabi lang nila ako paminsan-minsan. Maraming salamat po at magandang hapon at ako'y kakain na dahil hindi pa ako kumakain since 1982. Thank you so much and have a very nice day. At maraming salamat sa nagpapadala ng tips via GCash. Na-appreciate ko po yan. Kahit piso-piso, 2 piso. At pinapakita niyo po sa akin na meron po akong naambag sa inyong buhay kahit papano. Thank you and have a nice day. This is for the motherland. I am for the motherland and always be for